Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-interesting na topic para sa lahat ng mga XRP holders. Lalo na kung curious po tayo kung gaano tayo kalapit sa top tier holders ng network. Alam nyo ba na may rich list si XRP na naglalagay ng eksaktong bilang ng mga accounts at kung magkano ang kanilang hawak? Sa video na ito, ng kilalang crypto content creator na si Ginoong Levi Rietveld, ipinaliwanag po niya kung ano ang kailangan para mapasama sa top 1% holders na XRP. Kaya sisilipin po natin ang lahat ng detalye mula po sa maliliit na mga holders hanggang sa pinakamalaki at kung ano ang ibig sabihin nito sa market. Kung gusto po ninyong malaman kung paano po tayo nagpo-position sa network, samahan po ninyo ako sa breakdown na ito. At simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung paano nga ba nakakaapekto sa market ang XRP Rich List na ito. Yan, ang XRP Rich List ay isa pong ranking ng mga wallet at kung gaano po karaming XRP ang hawak nila. Nakakakita tayo ng sharp contrast sa pagitan po ng maliliit at malalaking holders at dito po nag-uumpisa ang understanding natin sa market structure na XRP. Ang pagkakaiba po sa bilang ng accounts sa bawat tier ay nag-highlight po ng dynamics ng supply. Kapag marami pong maliliit na holders, ibig sabihin ay mas decentralized po ang coin sa lower levels. Pero habang tumataas po ang balanse, bumababa ang bilang ng mga accounts. Ito ay nagiging natural barrier sa pag-access sa mas mataas na tier. Kaya mahalaga po ito sa mga traders at saka investors. Sa madaling salita, kapag alam natin kung nasaan po tayo sa rich list, mas malinaw kung anong klaseng market influence ang kaya po nating gawin. Ang top 1% holders, halimbawa, ay may kakayahang makaapekto po sa presyo dahil sa laki ng kanilang hawak. Ngayon ay sino po ba ang bumubuo ng pinakamalaking share ng network? Base po sa analysis dito ni Ginoong Levi Rietveld, ang pinakamalaking grupo sa network ay ang mga small holders. Ang mga holders na may under 500 XRP ay bahagi ng isang napakalaking grupo kung saan ay mahigit 2.5 million wallets lamang ang may balanse po sa pagitan ng 20 hanggang 500 XRP, habang higit 3.4 million ang may 0 hanggang 20 na XRP. Ibig pong sabihin nito kung ikaw ay may ilang daang XRP lamang, kasali ka po sa pinakamalaking bahagi ng network. Ang malalaking bilang ng maliliit na holders ay nagbibigay po ng stability sa market dahil hindi po basta-basta maapektuhan ang presyo ng maliliit na galaw ng isang wallet. Pero habang tumataas po ang balanse, dramatiko ang pagbaba ng bilang ng mga wallets. Halimbawa, 500 to 1,000 XRP, may 252,365 wallets lamang. Ito po ay critical na obserbasyon para sa mga para po sa atin. Dahil dito po natin nakikita kung paano po nagiging competitive ang market habang tumataas ang asset value. Ngayon ay paano naman po tumataas ang balances habang bumababa ang bilang ng mga accounts? Habang tumataas po ang tier, mas kakaunti po ang mga wallets. Halimbawa, ang 1,000 hanggang 5,000 XRP holders ay may 593,297 accounts. Habang 5,000 hanggang 10,000 XRP ay may 176,631 accounts. Sa 10,000 hanggang 25,000 XRP ay meron pong 180,723 accounts lamang. Makikita po rito ang narrowing path or sumisikip na daan patungo sa upper levels ng XRP ownership. Sa mga maliliit na retail investors,
Hindi na madali ang pag-akyat sa mas mataas na tier dahil kailangan mo ng malaking kapital. Para sa market, nangangahulugan ito na habang tumataas po ang halaga ng XRP, mas nagiging elitist ang upper tier holder at ang price influence ng bawat isa sa kanila ay mas lumalaki. Ito rin ay may epekto sa liquidity. Kapag kakaunti lang ang malalaking holders, mas madali po nilang maapektuhan ang presyo kapag nag-decide po silang magbenta or bumili ng malaking volume. Sa makatuwid, ang distribution po ng wallets ay isang critical factor sa pag-analyze ng price movements. Ano naman po ang eksaktong threshold para sa top 1%? Ito ang pinaka-interesting na bahagi para sa marami, ang top 1% holders ng XRP. Ayon po kay Ginong Levi Rietveld, para mapasama sa top 1%, kailangan mong magkaroon ng 50,637 XRP. Sa buong rich list, may 73,143 accounts na may balance na equal o mas mataas sa threshold na ito. Ibig sabihin, kung hawak mo po ang halagang ito o higit pa, kasali ka sa elite group ng XRP holders. Para po sa mga traders at investors, mahalagang malaman natin ito dahil ang mga top 1% holders ay may malaking potensyal na makaapekto sa market. Ang kanilang desisyon sa pagbili or pagbenta ay pwede pong magdulot ng tinatawag pong volatility spikes sa network. Kapag tinignan po natin ang data, makikita natin ang power imbalance sa network. Kung saan marami pong maliliit na holders, yan, kakaunti ang malalaki. Yan, ang top 1% holders ay para pong whales na may kakayang mag-drive or magdulot ng price trend sa medium to long term. Ngayon ay ano naman ang implikasyon nito para sa atin bilang mga traders at saka holders? Para po sa atin, ang pag-intindi sa XRP rich list na ito ay hindi lang tungkol sa pagkukumpara ng wallet size. May mga strategic insights din po dito. Una, nakikita natin kung gaano po karami ang mga small holders at kung paano po sila nagpo-position sa market. Ito rin ay nagbibigay ng baseline liquidity. Ibig sabihin, kahit may malalaking sell orders, hindi po agad bumabagsak ang presyo kung maraming holders ang patuloy na nag-hold. Pangalawa, ang top tier holders, lalo na ang top 1% ay may kayang maapektuhan ang presyo sa malalaking galaw. Dapat po nating bantayan ang kanilang behavior, lalo na sa period ng high volatility. Kung magdi-decide po silang magbenta ng malaking quantity, pwede pong mag-trigger ito ng market ripple effects. Pangatlo, para po sa mga nag-iisip na umakyat sa higher tier, mahalagang i-calculate po natin ang cost at saka timing. Ang threshold na 50,637 XRP ay hindi po ito maliit na halaga at nangangailangan ng long-term commitment at capital planning. Ang rich list ay nagbibigay rin ng psychological benchwork. Kapag alam natin kung nasaan po tayo, mas strategic ang ating trading decisions. Halimbawa, kung ikaw po ay malapit na sa 10,000 to 25,000 na XRP range, pwede mong gamitin ito para mag-set ng realistic goals at saka risk management plan. Ngayon ay bakit po ba mahalaga para sa mga retail investors ang data na ito? Para po sa mga retail investors tulad natin, ang XRP Rich List ay parang mapa ng network. Nakikita natin kung saan po tayo nakaposition at kung ano po ang dynamics ng ibang mga holders. Malaking tulong ito para maintindihan natin ang market pressure points, saan madalas ang buying at saka selling activity at paano po nagfa-fluctuate ang supply distribution. Mahalaga rin ito para sa mindset ng mga hodler.
Kapag alam natin na karamihan ng network ay binubuo ng mga small holders, mas confident po tayo sa ating long-term hold strategy. Hindi po basta-basta mawawala ang price stability dahil ang maliliit na holders ay nag-hold at hindi po agad nagbebenta. Sa kabilang banda, kailangan din nating maging aware sa mga top holders. Kung sila po ay nagko-consolidate o nagbebenta, pwede itong magdulot ng short-term volatility. Kaya ang strategic na positioning po sa network ang siyang susi sa effective portfolio management. Ngayon ay ano naman po ang mensahe rito ni Ginoong Levi Rietveld para sa atin. Ayan, kung nakamit mo na daw ang top 1% na threshold, isa itong paraan para mag-engage ang community at ipakita ang competitive na aspeto ng XRP holdings. Ito rin ay nagpapakita po ng wealth concentration sa network. Habang karamihan po ng accounts ay small holders, ang top 1% ay may disproportionate na influence. Para sa market analysis, ito po ay critical insight. Kung mas marami po ang umakyat sa upper tiers sa mga susunod na buwan, maaari pong tumaas ang market influence ng mga top holders at magbago po ang dynamics ng price action. Ang tanong po niya ay nagpapaalala sa atin na strategic po ang positioning at mahalaga sa crypto. Hindi lang ito tungkol sa trading, kundi pati sa pag-intindi kung paano po gumagalaw ang network sa kabuuan. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang XRP Rich List ay isa pong napaka-importanting tool para sa network transparency at saka market analysis. Nakikita natin ang malaking bahagi ng mga holders na maliliit at ang kakaunting ngunit powerful na top 1% holders. Para sa ating lahat, ang data po na ito ay nagbibigay ng strategic insight sa kung paano po magpuposition sa market. Para po sa mga nag-iisip na umakyat sa higher tiers, kailangan po natin ng long-term planning, capital commitment at syempre tamang timing. Para naman po sa mga small holders, ang rich list ay nagbibigay po ng confidence dahil alam po natin na may support at stability sa network sa pamamagitan ng collective holding power ng maliliit na wallets. Sa kabuuan, ang XRP distribution ay nagpapakita po ng balancing act. Ayan, balancing act sa pagitan ng stability at saka volatility. Ang maliliit na holders ay nagbibigay po ng foundation habang ang top tier holders ay nagbibigay po ng market moving potential. Ang pagiging informed sa data na ito ay mahalaga para sa mas strategic at responsible na crypto decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.